Yun, welcome sa ating panibagong video. And today, i-break in natin itong ating Bajaj N125 na Pulsar. So 2 kilometers pa lang ang tinatakbo nitong motor na to simula nung kunin natin. At hindi natin siya dinrive kasi ikinarga natin siya sa van pauwi dito sa bahay galing sa warehouse mismo ng Bajaj sa Paranaque. So more than 7 kilometers yun or 10 kilometers. At ang natatakbo pa lang natin ay ayan, nung kinuha natin 2 kilometers siya. Ayan, ganun pa rin hanggang ngayon, 2 kilometers. At maliwanag yung kanyang meter panel kahit may araw. Ayan, so by the way, may Bluetooth din nga pala to, kaya makikita nyo nagbiblink. Ayan, Bluetooth. So try natin connect natin mamaya. And then wala akong mahanapan ng panlagay dito sa screen protector para dito sa meter panel. So binalik ko muna yung plastic niya para hindi muna magasgasan, kasi sa totoo lang wala pa tayong papel dito. Ayan, tingnan nyo, wala pang plaka at wala pa talagang papel to, kaya hindi natin siya pwedeng i-drive. At ang gagawin natin, break in lang natin siya dito lang sa malapit sa atin. Dito lang tayo ikot-ikot sa ating loob ng subdivision. At tingnan nyo, so ayan, 0.1 kilometer ang trip 1, trip 2 ganun din. And then yung total odometer is 2 kilometers. Yan, nakita nyo sa taas. Ayan, so gusto ko yung kulay combination nya, ang ganda. So yung Bluetooth, explore pa natin yung Bluetooth. And then magwa 1 week na to sa atin bukas, pero hindi pa natin nadadrive So ikot-ikot lang natin dito. Nalagyan naman natin na siya ng gasolina. At meron naman siyang langis, sinilip ko. At tinanong ko din doon sa mismong warehouse Ayan. So let's go, ikot natin to. At malaman natin yung performance niya, kung meron siyang vibration kapag tumatakbo. Pero so far walang vibration kapag in-start ko, lalo na sa manibela, sa foot peg. Naka-idle lang siya, wala siyang vibration So kahit 125 lang siya, maliit yung engine, smooth na smooth naman sa tingin ko dahil walang vibration. Ayan, so susunod lagyan natin dito ng ilaw. Ayan, so dito na natin mismo sa crash bar ikakabit yung ating aux light, auxiliary light. At saka lagyan natin dito ng yung nabibili dito ng slider parang sa Motowolf. So yun yung next project natin dito sa motorcycle na to. Ayan yung kanyang headlight, LED na. At pang-anim or pang-lima, nalito na tayo kung pang-ilan. Sa dami ng magandang features ng motor na to. May kickstarter siya guys, ito. So wala tayong worries kahit mag-drain yung ating battery sa mga long ride Papapa-start pa rin natin yung motor dahil meron tayong kickstart. So bihira na lang yung mga motor na may ganito. At meron din nga pala ditong guard dito sa brake pedal Ayan, so hindi lalagpas yung sapatos mo papasok doon. At wala siyang vibration dahil mga rubber tong mga to. At nagustuhan ko pa din ito pang-anim, or tigilan na natin magbilang So meron siyang monoshock sa likod, adjustable siya guys. Kung nakikita niyo yan, adjustable yan. Pwede natin patigasin or palambutan, depende kung may angkas tayo At syempre meron siyang guard ito. So hindi ko alam kung tatanggalin na natin to, pero hayaan na lang muna natin siya dyan. At underbelly yung kanyang tambucho muffler. So walang masyado ditong tambuchong nakaharang dito So pwede tayo maglagay ng saddlebag. Ayan. So overall, gustong gusto ko yung forma niya. Ganoon din yung upuan guys. Kung nakikita nyo, split type para sa pasahero at saka sa rider. So hati siya Ayan, overall, ang ganda ng forma niya guys. So maraming features siya. So yun yung mga nagustuhan ko. Ang ayaw ko lang guys, itong kanyang speedometer. So hindi pa siya digital Ayan, So may kable siyang nakakonect dito. At bago nating tuluyang ilabas, gusto kong makita nyo itong ating USB charging. Ayan, so yung malaki pa siya hindi pa siya USB-C. So at least meron siyang USB charging port. Ayan, and then may cover na siya para hindi nababasa. Ayan, so pwede mo siyang ilock pang ganon.
Yan, kasi nakaangat lang siya, pwede mo pa siyang isagad para siguradong secured sa tubig ano. Ayan. Alright. Additional features yan ng Bajaj N125 at saka itong idle stop system niya no. Ayan. Grabe, lambot ng clutch niya. Napaka-smooth. Kung natatandaan nyo guys, inilaunch ito mga 2 months ago or 3 months ago. Di tayo nagkakamali, 2 months siguro. At isa tayo sa naimbitahan para saksiyan yung grand launching nitong motor na to. So ngayon lang natin siya na-drive kasi ang na-drive natin ay yung mga big bike nila na 400cc. So kapain muna natin ang performance nito, preno, suspension at saka clutch. Napaka-smooth ng kanyang gear at saka ng kanyang clutch, ang lambot, grabe. Mag-i-enjoy talaga ako dito 100%. Tapos mataas yung ground clearance nya. Riding posture o yung riding position natin, very relaxed din. Wow, ang ganda ng suspensions, mga humps. So ayan, nakikita nyo naman guys, 2 kilometers yung ating tatakbo. Ang liwanag ng ating meter panel, kitang kita. So smooth ano lang tayo, smooth break in. So hindi lang naman yung motor ang kailangan i-break in, binay-break in din natin yung kanyang mga preno ano, clutch, preno, pati na din yung sarili natin, binay-break in natin sa motorcycle na to. So dito lang tayo guys sa ating village kasi hindi tayo pwedeng lumabas, wala tayong documents. Okay naman dito. Tsaka yung bukan ng handlebar guys, kung nakikita nyo ito, ayan. So hindi siya ganong kalapad, sakto lang to sa mga singitan. So may nakita ako, top speed nito ay 115. So try natin next time kapag fully break in na ano. So enjoy lang natin yung ating break in dito sa motorcycle na to, kasi kailangan natin ma-break in yung gulong, preno, clutch, pati na rin tayo no, bilang driver. Okay naman yung hangin ng ating gulong, maganda naman. Pag nagkaroon na tayo ng documents, dalhin natin sa Marilaki para matest natin yung kanyang capability sa pagbanking. Grabe, napaka-smooth talaga. Smooth na smooth. Side stand, then wait natin mamatay yung motor. Ayun, namatay ka agad. So wala pang 3 seconds namatay na yung engine ano. So ganito lang gagawin natin guys. So kailangan tanggal lang side stand. Yun, may start na agad. Kakatuwa naman. So ito yung, ayan, yung normal na ilaw natin.
kapag naka high beam, eto. So kailangan pa rin ng auxiliary lights, o kailangan natin ng ilaw dagdag. So guys, ito yung ilaw niya kapag gabi. Yan, kung nakikita nyo, yan, naka low beam tayo. At hanap tayo ng konting madilim na part. Ayan. So high beam natin. Yun, malayo yung tapon, sobrang taas ng high beam nya, oh. So sabog yung ilaw nya guys, masyadong buka, no. Marami pa ding ilaw dito. So maganda yung gabing gabi, dilim na dilim dito. So normal naman yung mga ilaw ng poste. Ganyan lang talaga ang liwanag. So kailangan pa rin natin guys ng aux light para sa akin. Nadidiliman ako. Pero kung city driving lang, pwede na to kahit wala. Pero ako, nasanay kasi ako na may aux light. Ayan, no, yung high beam, kita yung driver ng mga sasakyan, ano. Ayan. So hindi siya ganun kaliwanag guys, pero LED na yan. So ikot pa tayo dito. Pero yan yung normal na buga ng kanyang ilaw na headlight. So naka low beam lang tayo, baka tayo maka ano lang kasalubong. Yan yung high beam nya, oh, kita nyo sa pader. So yan yung buga nya guys, so pag nasa pader. High beam, low beam, high beam, low beam. Signal na flashing. Ayan, oh. So kayo na mag-judge kung okay na sa inyo yung ilaw na to. Alright, thank you for watching. Bye bye.